Okay mga kapatid, ito rektahan na 'to, oh. Sabi dito po sa Pinas News Insider, nakalagay yan sa description, confirm na di na aabot sa 2026 si Soto. Tanong yan, mga senado bumoto na kay Cayetano at Marcoleta gumanti na. Oh, yan po ang ating panonoorin. Kung trip nyo na may kasamang reaction video at opinion, simulan na natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Sayang dito wala yan eh. Layo kasi ho natin. Pero baka ho sa inyo meron na yan kaya tawagan nyo na. Okay? Ito na, play na ho natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan Naman. na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Tunay talaga na ang lahat ay may hangganan at ang gaba di jud magsaba. Kung nakuha mo sa mabilisang paraan ang nasa sa iyo ngayon, ay siya ring biglaang mawawala sa iyo ng mabilisan. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos ang tila pag-amin mismo di umano ni Senate President Tito Soto ayon sa nakalap nating source na siya ay maaaring matanggal di umano sa pwesto bilang Senate President anumang oras at mapapalitan sa pagka-Senate President at nangangamba at natatakot na mapapahiya lamang sa mata ng taong bayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ayon pa sa nakalap nating source online, Soto, may plano para patalsikin ako bilang Senate President. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na nakatanggap siya ng impormasyon ngayong weekend tungkol sa umano'y planong patalsikin siya sa pwesto bilang pinuno ng Senado. Ayon kay Soto, may ilang individual umano na kumakausap at nanliligaw sa ilang senador upang suportahan ang naturang hakbang. Sa kabila ng umiinit na usapan, nananatili siyang kumpiyansa sa kanyang panunungkulan at sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga kapwa senador. Gayunman, sinabi ni Soto na handa niyang iwan ang desisyon sa kolektibong pasya ng buong Senado kaugnay ng kanyang liderato. Unquote. Komento pa ng maraming Pilipino online. Deserve mo yan, Soto. Dapat mapalitan ka na agad dyan sa pwesto mo. Tandaan mo na kung nakuha mo ng mabilisang paraan ang nasa sa iyo ngayon, ay siya ring biglaang mawawala sa iyo ng mabilisan. Hindi ka man lang aabot ng 2026, matatanggal ka na agad dyan sa pwesto mo dahil halatang klaro pa sa sikat ng araw na may pinoprotektahan ka at takot kayong malantad ang katotohanan. Alam nyo, sa totoo lang, no, paulit-ulit nating sinasabi to, pero hindi kasi kami pwedeng magsawa ng pagsasalita dito eh. Kasi alam nyo, lalo nang kapag ka nanonood ka sa mga bias media, malalason isip mo kapag hindi ka nanonood sa amin. Kasi doon sa mga bias media, pinapasama po ang mga Duterte. No? Sample lang ko kayo, si Sandro umaten ng ICI, pero si Baste tumatanggi. O anong ano nun? Parang ang dating masama si Baste, di ba? Sinusubukan pa nilang kapanayamin si Baste pero hindi pa sumasagot. Tapos sa mga susunod na balita nila, hindi na nila kakapanayamin. Di ba? Sikapin nyo kasi ang kinuha nyo lang side, yung taga-kabila. Malaman-laman namin may sinasabi pala si si Baste ba o si Sir Pulong. Sorry po na yung ICI sabi nila ni Pulong or ni Baste, wala naman daw yan. Kumbaga walang bilang, walang tira. Wala nang bilang, wala nang tira, naka-private pa. O paano namin malalaman? Kaya ayaw niya na umaten. Kasi manggigisel, manggigisa lang sila doon. Ang tunay dyan sana sa Blue Ribbon. Konektado to sa sinasabi ko na nung kay Marcoleta pa. Kasi si Senator Soto, hindi naman po sanang wala namang nangyayari. Parang nanggugulo lang.
Maganda yung kay Marcoleta kasi dire-diretso na eh. Tapos ngayon biglang naharangan. Sayang, 'di ba? Sayang. Kaya para sa akin sana wag na si Soto. Yun lang ho sa akin ano. May malaking magaganap talaga na kudita o rigudon dyan sa Senado dahil matapos ang pagkanta ni Sana. Saldico at itinuro na si Marcos sa tamba ay tiyak kikilos na ang mga senador. Magantay ka lang, Soto. Konting boto na lang ang kailangan at ikaw ay pupulutin sa kangkungan. Dapat si Cayetano ang ipalit o kundi si Marcoleta para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Senado na siyang winalang hiya ni Skulbukol at Pinky. Ayan na, Skulbukol. umami na rin sa wakas si Itbulaga na siya ay masisibak sa pwesto. Deserve mo yan, Skulbukol. Bumalik School bukol. ka na lang sa Itbulaga. Hindi ka nararapat dyan sa pwesto dahil ang dapat dyan ay yung totoo para sa bayan at dapat abogadong may alam sa batas. Oo, ba't di na lang ho kayo bumalik doon sa Itbulaga or sa bagay nandoon naman eh. Kumbaga focus na lang doon. Total sabi nyo eh, buti pa yung Itbulaga, maraming nagagawa. Agree ako kasi gusto ko ang Itbulaga, doon na lang po kayo. Kasi sa Senado parang sa akin lang nakakagulo. Sorry po pero love ko TBJ. Siyempre love natin Itbulaga. Ako pinagtatanggol ko yan eh. Pero pagdating sa ganito, akala ko kasi mas may maitutulong pa. Pero parang andun na eh. Papunta na sa tama eh. Bakit ganun? Ba't nakaharang po sila? Diba? Nasisira sila. Tulad ni Cayetano at Marcoleta, kaya mas mabuti pang mag-resign ka na lang habang maaga pa. Huwag mo nang paabutin na magkudita pa o magrigudon, mapapahiya ka lang. Pantakip si VP Inday. Ayun. Pantakip si VP Inday. So, iha-highlights ko to ha. Ako ngayon ko lang to napanood. Ang pagkakaalam ko, naghain ng mga kaso, sangkatutak na maraming papel na halos mamuti na yan si Ombudsman. Ha? Mababasa niya ba lahat yun? Ang dami nun, ano? Oh. Pangtakip itong issue kay BP Sara na naman para mapagtakpan yung bilyong-bilyong pondo. Sobrang laking pondo. Sayang ang mga pondo. Imbis na yun ang unahin si BP Sara, di ba? BP Sara sila ng BP Sara eh. Pamatay sunog si VP Inday. No? Yan ang ginagawa nila at tatalakayin po natin bakit naman natin sinabi na pantakip si VP Inday. No? Bago po lahat, ang layunin po ng ating Tinig Maisog ay upang mabigyan kayo ng tamang gabay, ng tamang Ganon, impormasyon, yes. makabuluhang Yes. impormasyon at pananaw mula po sa akin. Ang akin pong ang panghikayat sa inyo, sana ho ay magkaroon din kayo ng inyong independent, ng inyong sarili na opinion, kuro-kuro at paninindigan sa mga mahalagang usaping panlipunan. Sapagkat lahat po tayo ay apektado ng mga kaganapan sa ating bansa, lalong-lalo na itong economic crisis na nagaganap at ang ginagawa nga hong pantakip ay si VP Inday. Bakit? Wala ho silang maipakitang performance eh. Wala po maipakitang achievement or accomplishment ang Marcos Jr. administration. At Nakakahiya, no? Presidente ka, magtatatlong taon o mag-aapat na taon na ata, ni wala ka man lang nagawa, tapos na nakawin mo pa yung achievement ng mga Duterte. Na China naman, binabanatan mo yung China eh. Tapos ngayon, aangkinin mo yung achievement ng tulay. Na-search ko po yan, ano? Base sa aking search, China pala po ang gumastos dyan. Hindi po Pilipinas. Wala pong inilabas ang Pilipinas o yung administrasyon ngayon. Walang nilabas na pera para po doon sa tulay. Pero anong nangyari? Inaangkin niya. Hindi man lang niya kinredit itong mga Duterte. No? Wala talaga, no? Ewan ko ba, napakawalang utang na loob. Kasi sir, kung hindi sa Duterte, hindi naman mananalo si PBBM eh. Itong si Madam Amy, alam niya palang nagchuchu-chak-chak sa illegal powder. Nagbabangag pala, bakit mo pa hinayaan tumakbo? Alam mong sure win na yun kasi dumikit sa Duterte. Tapos ngayon, anong sinasabi nila doon? Kung hindi sa BBM, hindi mananalo si BP Sara? Parang ganun ba yun? Ewan ko tong mga to. Tara tuloy tayo ha. Ito maganda to si attorney. because the best politics
is the politics of performance. Ngayon, sa lahat tulad po ng kanyang administrasyon at tila doon patungo ang ating ekonomiya, ayaw ho natin yun. Lahat tayo tatamaan, lahat tayo mahihirapan, pero tila papunta sa pagiging bangkarote ang ating ekonomiya. Paliliwanag ko yan mamaya. No? Tila doon ang papunta ang ating ekonomiya, kanya kinakailangan nila ng pantakip. And there is no bigger story than anything na kahit kasinungalingan, alam ho nila yan. Anything Grabe, that ano? talks about Vice President Inday Sara Duterte, pinakikinggan, pinanunood, binabasa, sinusubaybayan ng higit na maraming sa ating mga Pilipino. Kanya ginagawa nilang pantakip si Vice President Inday Sara Duterte. Saan ho? Ito po ay kakapadala lamang sa akin para lang din ho makita ninyo. Ito po ang projection ng ating ilang araw na lang ho kasi today is December 12. Tapos magkakaroon na tayo ng mahabang mga break papuntang Pasko, papuntang Bagong Taon. Mabibilang na lang ho sa ating daliri yung nalalabing working day o yung meron pang transaksyon, hanap buhay pa. Ilang araw na lang yan, ano? Malapit-lapit na kasi 16, 17, 18, 19. Oh, malapit na, ano? Bakasyon na rin ng mga estudyante. So, wala na rin. Tetenga na rin yung ano. Sayang, no? Walang nakulong. Bago po pumasok yung napakaraming walang trabaho, walang opisina, walang eskwela, dahil nga po patungo na tayo sa pinaka-aabangan holiday celebration of the year. Ito nga po yung Kapaskuhan. Next Tuesday, magsisimula na po ang Simbang Gabi at pag-usapan din natin yung mga ibang leader ng simbahang Katoliko na hanggang ngayon, manhid, bulag, pipi at bingi. Pag-usapan din ho natin yan. So ito ang ating pambungad. Grabe, no? Simbahan, tapos bingi. Alam nang may mali, pero kumakampi pa rin sa mali. Di ba nakaka-bullshit yun? Tapos kayo magsisimba pa rin dun. Lumipat kayo sa iba. Katolik pa rin, sige. Pero lumipat na kayo dun pag alam mo yun yung pare. Sa iba na kayo magsimba. Magsimba na lang kayo sa iba kasi dyan, sermonan ka tapos baka i-promote pa yung mga kakamping. May mga ganun ba? Ako mas gusto ko pang kung Catholic man, manunod na lang ako ng sermon doon po sa Quiapo. Di ba may pinanunod naman tuwing linggo? Pwede yun. Okay, sa Quiapo na kayo dumiretso. Basta pag may nakita kayong mga kakampwet, no, huwag na. Ano yung mga yan eh, kunwari mabait, tas mga nagpapabayad. Hirap niyan. Pakikita ko po sa inyo ang projection po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Oy. Lagay po natin sa tamang konteksto. Hindi ba ang for 2025, ngayong taon, ang projection po ng gobyerno, ang ating pong growth pagdating po sa GDP, unang-una, ginawa nilang 6.5 to 8%. Mataas po yon. Wala pong masama doon. In fact, dapat talaga nating makamit yun. Yung 6.5, 7, 7.5 or 8% growth. And we have to attain that consistently. Para naman ho, hindi na po tayo napag-iwanan na ng mga kapitbahay natin, including Bangladesh. Sa ibang araw po natin tatalakayin yan. Inaaral ko po yung napakagandang diskurso na ipinost po ni Sasot sa kanyang pahina. At alam naman ho ninyo, ang layunin natin ay pasimplihin natin. Sinisikap kong pasimplihin ang mga mahalagang usaping panlipunan para po higit ninyong maunawaan. Yung kay Sasot, maganda po yun. Pero bigyan nyo lamang po ako ng ilang araw, aking pong susuriin pa at ilalahad ko po sa inyo in a more simple terminology, yung kanya pong paglalahad doon. Dahil doon makikita ninyo yung sad if not sorry state of our economy today. Napag-iwanan na po tayo at meron po siya doong comparative analysis na kung gusto nating ma-overtaken muli ang Bangladesh. Kasi po noong 1990s nauna po tayo economically, ahead po ang Pilipinas sa Bangladesh. And this was just like 20-25 years ago. Ngayon po, linampaso na tayo. At kung hindi tayo makakaangat sa ating mga targeted GDPs, for yung as stated in yung sa PDP, hindi po yung partido, yung Philippine Development Plan, hindi na po natin ma-overtaken. Hindi na po tayo makakadikit. Hindi na po tayo makakalapit. Kahit dito sa Bangladesh, na minsan na nating napag-iwanan ng milya-milya economically. So ngayon, Sobra. ang third quarter GDP ng Sobra. Pilipinas
ay at 4%. The lowest in 4 or 5 years. Yung 4% GDP ng Pilipinas. Bakit po mahalaga iyon? Sapagkat doon natin masusukat kung meron ba talagang gumagalaw na economic activity sa ating bansa. Wala po eh. Di ba ang ginamit nilang pera natin, ibinuhos nila Sa flood control, ghost project, tsaka sa pangungurakot. Wala naman nangyayari, no? diyan sa AX, diyan sa Oo, ang ginawa nila, pinamigay, nagkaroon ng, anong tawag yan, ayuda. Yung kalsada nyo dyan, wasak-wasak pa rin, sira-sira pa din, binabaha pa din. Pero nakatanggap kayo ng ayuda. Nasa na yun? Ubus na, di ba? Yan tayo. Kung yung mga perang pinangbigay ng ayuda, etc., pinagawa sa isang lugar na maayos yung daluyan ng tubig, na hindi binabaha, or yung lugar ninyo, dati rough road, ngayon, semento na. Kahit walang ayuda, at least maganda yung lugar ninyo. May kaso ayuda. Kaya gumising kayo, mga kapatid. Pag alam nyong medyo, o kaya malala na, huwag nyo nang kampihan. No? Siguro mga kapatid, hanggang dito na lamang tayo. Sobrang maraming salamat po lagi sa inyong panonood. At kung napapansin nyo, lagi kong pinapakiusap po sa inyo na mag-like po kayo sa ating video at mag-comment kung kayang i-share nyo na lang din po. Kasi nagbago ho tayo ng channel from X-Crew to Deng TV. Kasi yung X-Crew, grupo po yun, grupo. Ngayon, itong Deng TV, Deng talaga. Yun. Kung pwede nyong i-type yung X-Crew, meron po doon mga kanta pa rin namin. Maraming salamat po sa inyong panonood. And, break it down.